church ninyo, hanggat wala ka pa ipapakilala sa akin. Uunahan ko na si Pastor, yung ating speaker this morning. Pastor, wala pa rin akong papakilala sa inyo. Okay. And then, ang ating pong speaker this morning ay nagpapastor sa Redeemed Bible Baptist Church, Antipolo, Rizal. At nagtuturo din po siya sa Landmark Baptist College. So, let us all welcome Pastor June Mas. Good morning po. Morning. Blessed morning po sa ating lahat, and I praise the Lord. At isa pong kagalakan po sa akin na makarating po dito sa gawain po dito sa mataas na kahoy. At salamat po sa invitation ni Pastor Jazz. At excited na sana ako makilala siya. Kaya lang, wala pa rin pa rin. Patuloy niyo po samahan sa panalangin muna po. So, purihin po ang Panginoon at tayo po ay nagkasama-sama ngayon. At again, from Redeemed Bible Baptist Church, Pastor June Mas po. At naging estudyante dito yun. Ayun. So, although magkita lahat lang kami halos ni Pastor Jazz, but ando doon po yung pong pagiging kapwa manggagawa sa Panginoon. At pupuri ako sa Panginoon din sa testimony ng life po ng inyong pastor. Na pagkatapos ma-save, ilang panahon lang, ay tinawag agad ng Panginoon. At sa maiksing panahon din ng training sa Bible School, na-send out agad dito. At andyan po kayo ngayon. Purihin po ang Panginoon, amen. Biyaya niyo po para po abutin tayo, talagang tatawag po siya ng taong lapat po sa atin at sapat po sa atin upang tayo po ay makilala natin ang Panginoong Hesus at lalo pa natin po siya makilala. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible sa binigay pong tema. It is your revival. Ano po? Annual pala po ito. Kaya talagang ang inyong pastor laging maagap. Lagi po siyang maagap. Biruin niyo po, nagre-revival na kayo, ilang years pa lang kayo sa gawain po dito, pero revival na po agad. Alam niyo kung bakit? Napagtatanto ko dahil preemptive po ang ginagawa ng inyong pastor. Na wala po talagang puwang para po yung init niyo sa gawain ay mawala po. Namangdama po namin ang espiritu po ng gawain po dito. Kaya talagang kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Psalms 116 verse 12. Psalms 116 verse 12. Yan na po kayo. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? And that's our title, What Shall I Render unto the Lord? So we all pray. Tayo po'y manalangin. Maraming banal at dakila sa lahat. Panginoon, pinupuri ko po kayo, pinasasalamatan. Una po sa pag-iingat niyo po sa amin na makarating po safe and sound dito po sa gawain na ito. At salamat po, dakilang Diyos, sa pagkakataong ito na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin na kami po'y magkatikundi po, Panginoon, sa inyong dakilang pangalan na may isang adikhaing Panginoon na yan po ay purihin ka, sambahin ka, itaas ang inyong dakilang pangalan at upang kami po, O Diyos, ay patuloy po na abutin at biyayaan pa, Panginoon, ng inyong pong grace. Lord, salamat po dahil kayo po ang tumawag kay Pastor Jazz sa gawain po dito, Panginoon, at ngayon nasasaksihan po namin ang bunga, Panginoon, ng pagsubok ng buhay at marami pa pong buhay ang naaabot dahil po sa isang nagsuko ng buhay. Lord, salamat. Gayon po kayo, Panginoon. At sa sandaling ito, sa aming pong pagtingin muli at pag-aaral po ng inyong pong banal na salita, hiningi po namin, O Diyos, ang pangunguna po ng inyong pong banal na spirito. Without you, Lord, we can do nothing. We are nothing. Kaya, Panginoon, susumamo po kami na be with us. Kayo po ang kumilos
sa amin pong kalagitnaan. Bigyan niyo din po ng wisdom ang bawat isa sa amin. Ako po sa pagtuturo, sila po sa pakikinig. Abutin po kami sa amin pong mga pangangailangan spiritual. At tulungan niyo po kami, O Lord, na magbunga po ng pananampalataya sa bawat isang nakikinig sa oras po na ito. At kung meron man sa aming kalagitnaan, O Diyos, hindi niya pa po lubos na nakikilala ang Panginoong Yesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Dalangin ko po, O Diyos, na sa sandaling ito, ang inyong po mga salita ang mag-convict din sa kanyang Panginoon upang magkaroon siya ng napakagandang desisyon sa araw po na ito. Kaya Panginoon, sa inyo namin ipinagkakatiwala ang mga sandaling ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Be seated please. Thank you. So, ang inyo pong theme ng inyo pong revival ay What Shall I Render Unto the Lord? Ito po ay napakagandang tanong. Ito po ay tanong na dapat po ay madalas po natin tinatanong sa ating mga sarili. It's a beautiful question, ano? At ito pong tanong na to ay dapat sa lahat ng tao, ano? Kaya lang hindi po inaasahan sapagkat alam naman po natin na ang mga tao, karamihan po ay binulag po ng Diyos sa lipunan ito, kaya hindi po inaasahan. Ang tanong na ito ay dapat po tanong ng bawat isang mananampalataya. What shall I render unto the Lord? Normal naman po ito, is a normal reaction actually, kahit po sa na-observe natin pag may gumawang mabuti. Even sa unbelievers, ano? Pag may gumawa ng mabuti sa'yo, lalo pat ang ginawa sa'yo ay medyo talagang na-appreciate mo dahil napakalaki ng naitulong o nagawang kabutihan sa'yo, nakakapag-isip kayo na ano kayang pwede kong, di ba? Para suklian, para aking pong gantihan yung kabutihan niya. Di ba na-observe po natin yan? Pero tayo bilang mga mananampalataya, higit-higit pa po dapat ang ating pong mga, na sana tayo'y nag-iisip at nakapag-iisip na ano nga ba talaga ang dapat nating ibalik, ihandog, isukli sa lahat ng benefits or blessing na ating pong tinanggap sa ating Panginoon. And take note, mga tatanggapin pa. Naniniwala ba kayo madami pa tayong tatanggapin benefits from the Lord? Some are tangible, pero mas madami po yung hindi natin nakikita. Okay? Kaya kailangan po talaga ng pananampalataya because only faith can see those things na hindi po natin nakikita. It is the evidence of things not seen. Kaya alam niyo po, may magandang manifestation po kasi. Bakit itong psalmist dito, naitanong niya ito? Okay? Pagka ito na itatanong mo, at lalo na itatanong mo ito sa Panginoon, medyo magandang manifestation ng puso mo. Opo. Dahil nga, balikan ko po yung normal reaction, pagka nakakakita ka rin ng isang tao na sa kabila ng maganda ang ginawa sa kanya at madaming kabutihan ng kanyang natamasa sa isang tao, tapos hindi man lang marunong, alam niyo, na kahit na magpasalamat na. Okay? Lalo naman ang makapag-isip na ako, paano ba ako makakabawi dito? Malungkot po pagka ganyan ang kalalagayan ng isang Kristiyano na hindi man lang siya nakakapag-isip ng tamang kaisipan na pwede kong ipagpasalamat, ihandog, ibalik sa Panginoon sa kabila ng kanyang lahat ng kabutihan, katapatan na ginawa sa buhay ko. Amen? Kaya there is a good manifestation when a believer is asking this question. At salamat sa inyong pastor kasi gusto niya po na magkaroon ka ng ganitong height. Okay? Kaya yan ay naitema po, kaya yan ay naitopic ngayon sapagkat nais ng inyong pastor na magkaroon po kayo ng ganitong klase ng puso. At ito po yung klase ng puso na inaasahan at hinahanap ng Panginoon. Naalala niyo po si David, a man after God's own heart?
Grabe po yung puso ni David. Kasi ang lagi niya gusto, paano siya makakabawi? Paano siya magpapasalamat sa Panginoon? Even nung nag-fail siya, nung siya'y naka-recover, nakapag-repent siya, naka-recover agad sa kanyang spiritual life, ang kaisipan niya agad, ano bang pwede ko ulit ibigay sa Diyos? Amen? So, sana po yan ay tunay na maging heart po natin. It is your revival, week, revival day, and revival comes when we go back to the basic. Sabi ko nga, hindi lamang po yung revive na naghihingalo na, okay? Na talagang kailangan na po ng humility, kailangan na ng repentance, pero ang revival po nangyayari din when we go back doon sa puso na laging nagpapasalamat. In the New Testament, di ba sabi ng Bible, in everything, give thanks. Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay na nakikita tayo, pwede natin pagpasalamat agad sa Panginoon. Pero mas madami po yung bagay na hindi natin nakikita. Actually. Na ginagawa at gagawin pa ng ating pong Panginoon. So, ito pong text nyo po, napakaganda po nito, but I will use this as my, kumbaga, stepping stone, para po dun sa sagot, kasi it's a question, tama po ba? It's a question, what shall I render unto the Lord? Kasi, ito po yung nasulat sa Old Testament, at alam niyo po, pagka nagbabasa tayo ng Old Testament, doon sa bandang Leviticus, Numbers, ang dami po nilang ino-offer. Opo, ang dami nilang ino-offer. At actually, sa dami ng ino-offer nila, kaya din po yung Sabbath day nila, Lord's day nila yon, na hindi lamang po yung ilang oras sila dun eh. Friday pa lang, yung preparation nila, hanggang Saturday, kaya nabubuo yung Lord's Day. Kasi yung preparation pa lang ng Friday, ginagawa na po nila. Sa dami ng kanilang i-offer din, at sa dami ng kanilang paghahanda. Alam nyo, ganun din po sa atin. Kasi kung, di ba, tinatawag din natin ng Sunday, the Lord's Day. Pero ilang oras lang tayo nananambahan. Madaming pastor nakikiusap pa ngayon eh. Pag medyo tumatanda ng church, balik kayo sa hapon na. Parang hindi nila alam na mayroong hapon. Alam naman yun, pero bakit laging ina-announce? Kasi parang nakukontento na umaga na lang. Huwag niyo pong kalilimutan that it is the Lord's Day. Actually, para talaga makumpleto yung 24 hours na yan, dapat Saturday pa lang, nag-ready ka na. Ang paghahanda po sa worship ay napakahalaga. Dahil kung ikaw hindi ka prepared, okay? Ay, madami ka pong blessing na may-use. Opo. Kaya talagang yung Lord's Day po, nagsisimula po yan Saturday pa lang. Bandang-bandang alas 6 ng kaya maaga ka natutulog, pinaplansya mo na yan, di ba? Pinag-pray mo na si pastor, pinag-pray mo na yung preacher, di ba? Pinag-pray mo na yung mga kasama mo na sana ay lahat sila in good condition. Pagdating mo dito, pagdating mo pa lang, you will be blessed na agad. At for sure, kakausapin ka ng Diyos. Kasi nakapaghanda ka. Napakalaga po ng day of preparation sa pinaka-worship day. Pagdating sa Old Testament, marami po silang dinadala. Alam nyo na, minsan, pagka medyo may kaya-kaya, mayroong sinlaki ng baka, di ba? Pagka yan, hindi mo pwedeng, di ba? Saglit lang yan ihahanda. Madami po. Now, hindi na po applicable sa atin yun. Okay? Kahit po medyo nasa province kayo ng mataas na kayo, di ba? Hindi naman po talaga ganun ka-applicable yun. Although may mga iba pa pong gumagawa nun na kanila mga in-offer, ganun pa din, crops, o kaya yung mga animals, huwag naman kahalipan. Pangit pa kong dyan. Kaya po ngayon, meron pong mas magandang sagot at meron po sa New Testament. Natutumbukin po yung tanong na, what shall I render unto the Lord? Nasasakupin po lahat kasi minsan ang isip natin, pagka sinabing pagkakaloob, pagbibigay, di ba, ang iniisip lang natin lagi monetary. Ang lagi nating iniisip, financial at material. Pinaka-list na po yan eh. Pinaka-list. Meron pong isang ninanais ang Diyos sa atin na talaga namang pagka ito na ibigay mo, walang hindi ka na kayang ibigay.
At sasagutin po natin yan mamaya. But again, pumunta muna tayo, lagyan muna natin ng outline. Ito pong text po na ito. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Gusto ko pong puntahan natin yung puso po ng psalmist. Bakit niya po ito naitanong? Okay? So point number 1, let's begin our study. Number 1, the acknowledgement of the psalmist. The acknowledgement of the psalmist. Sino bang gusto niyang pasalamatan? Sino bang gusto niyang balikan ng lahat ng benefits? Sabi niya, di ba, unto the Lord. Sino ba si Lord para sa iyo? Okay? Na kung yung ibang tao napapasalamatan natin, pero sino ba si Lord para higit natin siyang pasalamatan? Madami pong rason, madami pong pwede nating buklatin sa Bible, but siguro overall, isummarize lang natin. Unang-una, siya po yung creator natin and the owner of everything. Amen po ba? He is our creator and the owner of everything. And when I say everything, lahat po ng nakikita natin, even tayo po ay pag-aari po ng Diyos. Okay? Para mas maunawaan po natin yung psalmist, bubuksan po natin sa Psalms chapter number 50. Psalms 50 verse 10 to 14. Psalms chapter 50 verse 10 to 14. Tingnan niyo po yung sinabi po ng psalmist. Nandiyan na po kayo. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats? Offer unto God thanksgiving, and pay the vows unto the Most High. Amen? Lahat daw po ng nasa mundo and the fullness thereof. Sa Diyos po yan. He is the creator and the owner of everything. Yan ang in-acknowledge ng psalmist. Kasi, minsan nahihirapan tayo magpasalamat pagka hindi natin nakikita that everything pinagkaloob lang sa atin. Mahirap kong ma-appreciate pasalamatan, di ba? Parang yung mga anak, mga magulang na nakakarasan nyo ba to? May 4 po akong anak may maliliit pa sila. Alam nyo yun? Pagka dinala mo sa isang kainan, tapos bibili ako ng pagkain, di ba? Halimbawa sa McDo, bibili mo ng french fries, bibili mo ng burger, di ba? Tapos, binili mo lang siya dahil siya lang naman ang kakain. Tapos, hihingi ka lang ng konti. Sabi, akin to. Di ba? Nasa niyo ba yan? Hihingi ka lang naman ng konti. Di ba? Napatikin naman. Ayaw. Di ba? Alam mo kasi by nature, mahilig tayong umangkin. Kaya di ba bata narinig mo, akin to, di ba? Minsan kahit hindi ganyan, kinakanya niya. Di ba narinig yan, gusto niya lahat ganyan. Okay? By nature, meron po tayong, pag hindi natin namalayan at pag hindi po natin ito nabantayan, meron tayo lahat greediness. Di ba? Kaya nga isa sa mga virtue na magandang ma-develop sa atin is contentment. Contentment. Kasi, nako, kaya nga yung kinanta ng wife ko po, only Jesus can satisfy your soul. Kasi ang mundo nito, walang magsasatisfy. Magaling lang tayo sa bago. Bago sapatos. Talagang binibili mo pala yun, gusto mong bilhin, talaga, pag nakabili ko yan, yan na talaga. Game over na. Pero pag nasusuot mo na 1 week, 2 week, tapos may lumabas na bago na naman, di ba? Hindi ko na gusto. Diba? Bagong phone, magaling lang tayo sa bago, pero pag nanawa na tayo, naghahanap na naman tayo. Diba? Okay lang sana yan kung sa gamit, huwag mong gagawin yan sa relationship. Parang luma na yung wife ko. Yeah, man. Patay ka dyan.
Diba? Delikado ka na dyan. Diba? Parang yung husband ko, napaglumaan na ng panahon. Diba? At nangyayari po yan hindi masaya. Diba? Magaling lang sa bago, Miss Universe, diba? Mr. Universe sa simula. Kaya naman pagka-ambasyan mo, yung surface lang, diba? At hindi mo talaga, ang mukha ko, yan ay nakakasanayan. Sinit ko lang yan sa mga young people, madami yung people dito. Huwag nawa ang number 1 standard nyo, basta pogi, basta maganda, kalooban na ni Lord. Make sure, itaas-taas mo pa ang standard nyo kasi pag mukha lang po, nakakasanayan nyo. Tanungin niyo po yung mga mag-asawa dito. Sa simula, Miss Universe. Simula talaga, di ba? Love of her life, love of his life, talagang, di ba? Holding hands while walking, di ba? Di ba? Talagang sabayan ka kanya, di ba? Gano'n. Pag lumipas ang panahon, di ba? Hindi na nga inaantay. Pagkakaroon mo naman mag-dyan. Isa mo nga. Di ba? Pwede na ngayon mag-isip. Kasi nakakasanayan po yan. Pero yung ugali, hindi nakakasanayan. Kaya make sure una, Kristiyano yan. Amen? Siningit ko lang yan kasi mga people. Now, pag hindi po natin, ang punto ko po dito, pag hindi po natin, alam yun, at ang turo sa atin sa Bible, we don't owe anything. God owns everything and we are but steward. Amen? At ang mabuting katiwala, lagi niyang na-appreciate kung ano man ang ipinagkakatiwala sa kanya ng Diyos. Amen? Mapayan ay material, mapayan ay, di ba, relational, kahit ano pa yan, lalo na yung mga spiritual things, yung mga ministry, lagi mong na-appreciate, Lord, thank you, kasi sa simula, lahat tayo, bogyan naman tayo eh. We don't deserve anything. Amen? It is only by His grace and by His mercy, kaya tayo nandito ngayon. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos, walang pwedeng magmataas sa atin because we don't own anything. Kaya lagi dapat natin ma-acknowledge kaya yung psalmist, pag sinabi niya, ang Panginoon, ayan ang may-ari niya. Kung ano man ang meron tayo, purihin ng Panginoon kasi pinagkatiwalaan. Amen? Pangalawa, na na-acknowledge yung psalmist, at ito, pag ikaw talaga mananampalataya, ito yung pinaka-na-appreciate mo. Yung maging, hindi mo lang siya creator, kundi maging savior mo pa siya. Tama po ba? Amen? Hindi lang creator God, kundi savior God. Di ba? Kaya, dalawang beses tayong inaring ng Diyos eh. Una, dahil siya ang lumikha sa atin. Pangalawa, siya ang tumubos sa atin. Di ba? Nandiyan dyan din sa Psalms chapter 18 verse 2. Tingnan po natin. Psalms 18 verse 2. The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. So, ina-acknowledge po yan. Madami pong version, binigay ko lang isa. Pero sa Psalms po, Book of Psalms, madalas niya pong ina-acknowledge that God is His Savior. Old Testament, they are looking forward sa gagawin ni Jesus Christ. Okay? Kaya same salvation na talaga mula Old Testament hanggang New Testament. It's by grace, through faith in the Lord Jesus Christ. Amen? Sila looking forward, tayo looking backward sa ginawa ng Panginoon para sa atin. So the acknowledgement of the psalmist, mga kapatid, walang kung sino man at kung ano man ang pwedeng magbigay sa atin ng eternity. Only Jesus can give us eternal life. Amen? At ang maganda, nung sinabi niya sa John 10, verse 10, diba, the thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. Ano sabi ni Jesus Christ? I came that you might have life. Pag tinalunan mo yun doon sa verse 28, eternal life po yun. Amen? Pero hindi pa doon natapos ang Panginoon, and that you might have it more abundantly. Hindi lamang po eternity, kundi meron pang abundant life. Kaya napansin nyo nung naligtas tayo, hindi agad diretso ng langit. Sabi kanina ni Pastor Des dito, sabi niya, naglabas na naman tayo ng 10,000, pero investment ko. That is faith. Kasi everything we do for the work, for the glory of God, is actually an investment.
Kasi ang tunay na mamamayan po natin, ang tunay na tahanan po natin nandun sa langit, inihahanda ng Diyos. Dito, yes, ipoprovide ng Diyos lahat ng need natin. Abundantly, mga kapatid, basta nasa gawain ka. Na-prove ko na po yan. 15 years sa gawain ng Panginoon. Madami pong naging problema, madami mga naging mga needs. Pero hindi po talaga nagkulang ang Diyos. Talagang ma-amaze ka. So, lagi po natin ma-acknowledge na yung ating pong Savior and Lord, hindi lamang po binigyan tayo ng salvation, sinigured pa yan. Okay? Pangalawa po, dahil yung pangatlo yung ating pong pinakatutupukin, the accounting of the psalmist. The accounting of the psalmist. Hindi niya lang na-acknowledge ang ating Diyos, kundi sabi niya, for all His benefits toward you. Kailan ka huling nag-accounting ng pagpapala mo sa Diyos? May kanta tayo, di ba? Count your blessings. Name them one by one. And you will see. Isa kasi ang nabibilang na lang natin yung yung due date, yung meals, yung mga paparating na amoy. Kaya pag yan ang binibilang mo, worry po ang resulta. Fear o kaya worry that leads to anxiety. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Take note of, you just seek first God's kingdom, and all those things na nag-worry ka shall be added unto you. Purihin ng Panginoon. Amen? Kaya lang kasi minsan nawawaglit ito sa atin. So ito yung puso ng psalmist na dapat natin makita, na dapat magkaroon din tayo na from time to time, mga kapatid, bilangin natin yung mga blessing natin. Amen? Doon pa lang sa pinakasimula, yung salvation pa lang natin. Kaligtasan, mga kapatid. Sobra-sobra na yun. Amen po ba doon? Kaya sa Bible, laging may climax, di ba? Pagka sobrang nalulungkot dahil sa mga problema, di ba, meron ganyan, sinabihan si Pablo na, paalala nyo nga dyan sa mga nagkakaroon ng problema na yan na kahit anong bigat ng problema nila, ang pangalan nila hindi naman naalis sa aklat ng buhay. Amen? At the end of the day, sasabihin natin, di ba, the sufferings of this present time, di ba, ano lang ito, but for a moment. Di ba? But for a moment. And then, sabi ng Bible, di ba, pagdating naman ng panahon, lahat ng yan, wala na. Malilimutan mo na yan. Pagdating ko sa eternity. Lagi natin bilangin yung blessing natin, mga kapatid, kasi ang Diyos, mga kapatid, punong-puno po siya. He is so rich in mercy and grace. Di ba mo, ilan sa mga bagay na dapat nating i-account, lagi di mawawala sa atin yung salvation and security. Salvation and security. Diyan ka mapaproud na Baptist ka. Why? Madami pong so-called Christian din in our time. Pero nawawala naman ang kaligtasan. Pero salamat dito sa Bible Baptist Church, na itinuturo sa atin na ang salvation po, once you are saved, you are always saved. Provided totoo yung time na tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior at nakikita mo through time yung evidences of salvation. Kasi huwag ka lang magkakaroon ng false profession na baka hindi ka talaga trigo, ikaw pala yung damo. Nagagaya mo lang, na-adapt mo lang, kumakanta ka din, di ba? Medyo nagdadamit ka din. Pero at the end of the day, yung puso mo pala talaga, walang tunay na relationship sa Diyos. Nangyayari po yun. Nangyari noon, nangyayari ngayon, at mangyayari pa sa ikinarap. Di ba? Kaya may mga parables na yan ng wheat and tares, di ba? Kaya make sure na nakikita mo yung evidences of your salvation. Bakit? Kasi yun naman po-prove na talagang, Lord, totoo ka. Sinigured mo nga ako. Once I am saved, I am forever saved. Yan ang mga blessing. Again, isa pa po, siguro isingin ko lang ito, yung faithfulness of God. Yung faithfulness of God. Di ba? Sabi ng Lamentations 3, di ba? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Di ba? Dead end na dapat tayo lahat eh. Pero everyday, pero yun, there are new every morning. Great is thy faithfulness. Nung makamakailan na kasi Pastor Jess Pidrich ni Pastor Tanya, kaya fresh na fresh pa sa akin.
Sabi niya, ang faithfulness ng Diyos, mas madami hindi natin nakikita. Paano ka na-save? Alam mo bang bago ka pa ma-save? Kasi alam naman ng Diyos na masisave ka, di ba? Pero bago ka pa ma-save, gumawa na siya ng mga kaparaan na hindi mo kita. Yung mga taong pinadala sa'yo, nangulit sa'yo, kumatok sa pinto mo, na kahit tinataguan mo, na kahit tinatanggihan mo, na dinadahilan mo pa na maraming dahilan, para lang hindi sa'yo ipangaral ang Ebanghelyo, pero pinilit ka pa din. Alam mo bang faithfulness ng Diyos? Nung na-save ka, lalo na yan dahil anak ka na ng Diyos. Ang sabi ng Bible, He will never leave you nor forsake you. Basta anak ng Diyos, mga kapatid, hindi niya bibitawan. Kahit na nagbabackslide na, nangyayari po yung backsliding, sana huwag pong mangyari sa inyo yan, hindi po maganda. Okay? Hindi po magandang experience. Kung ikaw ay nakapag-backslide na, mag-amen ka dyan. Ama, hindi yung Panginoon. Kasi bago pa nga yun. Bago ako mananampalataya, maaga ako nakapag-backslide. Kaya, salamat sa Panginoon, wala nag-amen. Masyado mong panag-usap sa dito. Great. Amen. Alam niyo ba na kahit po medyo nanlalamig tayo sa Panginoon o manlalamig kayo sa Panginoon, pwede mangyari sa atin. Huwag naman sana, pero pwede mangyari sa atin. Alam niyo ba na mananatiling tapat ng Diyos? Basahin niyo po yung history ng Israelita. Stiff-necked people, di ba? Napaka-rebellious people, and yet, ang Panginoon talaga, di ba? Ang haba ng years, mula kay Abraham hanggang doon sa matapos yung Malakay. Andun yung faithfulness ng God sa kanila at hanggang sa dulo pa. Diba? Pagkatapos ng church age natin, babalikan niya yung Israelites. Yung faithfulness kasi ng Diyos, mga kapatid, it never fails. Though we fail, but His faithfulness will remain. Kaya lagi mong bibilangin niya, lagi mo pong i-appreciate niya, mga kapatid, lagi mong i-account yan kasi pagka na bibilang-bilang mo na yan, sasabihin mo at today, pag may problema ka, blessed pa din ako. Blessed pa din ako. Amen? Kasi nga, hindi dahil madami na tayong problema, hindi na tayo blessed. Mabuti na nga lang, may langit. Amen? Number 3 and the last. Okay, number 3. Pero ito po yung pagtatalungan ko, no? The allocation of the psalmist. The allocation of the psalmist. Sabi niya dyan, what shall I render? Ito talaga yung tanong na gusto natin sagutin ngayon. What shall I render? Ano ba? Ito yung tanong ng psalmist. Ano ba ang pwede kong maibigay, maisukli, may pagkaloob? Having said kung sino ang Diyos at ang mga blessing, benefits na binilang po natin at pwede pa natin bilangin at mga hindi natin nabibilang, ano kaya ang pwede natin ibigay sa Panginoon? Alam niyo po, it is not enough and wise na basta kung ano na lang ang maisip natin na kung kailan lang din natin gustong maisip, ibigay, ayun lang ibibigay natin sa Diyos. Hindi po deserve ng Diyos yun. Ano? Hindi rin naman sapat na kung ano na lang ang gusto natin. Kaya may mga tao, minsan, di ba, yung mga religious lang na basta makapag-abuloy ako, basta makapag-iyaw mo to, kahit ano ng buhay ko, kahit ano ng ginagawa ko, okay na. Thinking na yun ay sapat na. But in the Old Testament, marami pong nire-require ng Diyos na need nilang i-render or i-offer. Di ba? To name a few, burnt offering, di ba? Trespass offering, sin offering, peace offering, madami pong klase ng offering. Okay? Marami po may kinalaman sa blood sacrifice. Tapos diyan maririnig yung tithes and offering. And then meron pang first fruit offering. Ang kaibahan niyan, hindi yan galing sa blood. Okay? Kasi lahat ng galing sa blood, picture ni Jesus Christ. Okay? Kaya naman, yung lahat ng may blood, tapos na yun, natigil na, stop na. Dumating na yung pinaka-sacrificial na. Kaya ang natira na lang, yung ating ginagawa, tithes. Nagta-tithes po ba kayo? Amen. Offering, nag-offering po ba kayo? First fruit offering, nagagawa na dito. Wala pa, pagdating ng panahon. Kasi yun yung mga offering na natira, alam niyo kung bakit?
Kasi yung kanina may kinalaman sa salvation. Yung mga blood offering. Pero yung tithes, offering, first fruit offering, sacrificial offering, mga mission, faith, promise mission offering sa mga missionaries, lahat na niya may kinalaman sa spiritual life mo. Okay? Kaya nga yan ang pinanatili. Pero different topic po yan. Gusto ko lang isingit ng konti yan. So ngayon, wala na tayo dun sa Old Testament na ang dami-daming nire-require ng Diyos na mga blood sacrifice. Isa lang po. And I will bring you dun po sa book of Romans chapter 12. Ito po yung gusto ng Diyos na i-render natin sa Kanya. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Nandiyan na po kayo? Basahin ko po sa inyo, sundan niyo po na inyong mga mata. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, perfect will of God. Kung meron mang gusto ng Diyos na i-render natin mga kapatid, in our time, New Testament, church time, ito pong natin. Yung pong good, acceptable, perfect will of God. Yun lang talagang dinidesire ng Diyos mo. Mapayang people ka or adult ka, ang pinakagusto ng Diyos sa'yo, nasa kalooban ka niya. Okay? Dapat ito'y good, acceptable, at ito yung perfect will of God. Okay? Kasi sa Bible mayroong permissive will of God. Pinermit lang dahil sa katigasan ng ulo. Kaya nga permissive. Di ba? In the first place, hindi yun ang perfect will niya. Pero dahil ipinilit, yun. Sige, hayaan mo. Pero hindi blessing ang dulo niyan, consequence. Di ba? Example, natin ng Panginoon, di ba? Ako maglalagay ng propeta sa inyo. Old Testament. Gusto namin king din. May mga karatig bayan kami, may king na sila eh. Pinilit nila yun. Ayaw nila ng pastor. Gusto nila iba. Board. Gusto nila. Andun dulo. Mag-suffer sila. Mag-suffer sila. Pag pinipilit mo, permissive will, yes. Pwedeng pahintulutan. Pwedeng i-permit. Pero ikaw din mo masasabi. Di ba? Mga young people, pwede naman, pwede mong ipilit na so masasave din naman siya. Ano naman siya po, ramdam ko, kalooban ni Lord sa akin. Nung nakita ko pa lang siya, Lord's will. Na love at first sight. Ikaw tinignan mo sa Bible, hindi yun ang process ng Diyos para ikaw ay magpipay ka muna, nasa tamang panahon ka, nasa tamang edad ka, nasa tamang estado ka, magpapaalam ka sa pastor, magpapaalam ka sa magulang. Amen po ba doon mga young people? Oo. Hindi yung nag-chat-chat lang kayo, mahal ko na siya. Now, pagka nadaya ng puso mo din, ipipilit mo na yan. Ipilit mo na yan. Medyo mababaliwala na magulang, mababaliwala na si pastor, at higit sa lahat, mababaliwala na mga doktrina. Harangin pa ng sibat. Sabi nga nila, masunod ka lamang. Marami na to. Nagtuturo po ako ng isang subject ko is youth ministry. And every time ako ay nagpapasurvey, ano ang isa sa mga top 10 problems ng mga young people? Laging hindi nawawala. Sabi nga ni Pastor Tan, bata pa lang siya, tumanda na lang siya, ang laging problema ng mga young people. Bakit kadalasan nawawala sa church? Love life. Amen po ba doon? Masyado kasi tayo nagagaya ng ating pong mata at ng ating puso. Samantalang sinabi na ng Bible, mga ladies, the heart is deceitful above all. Kung wala kang faith yan, madadaya. Madadaya. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Pwede pa ba? Pwede pa ba? Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, ang dapat nating
i-render sa Panginoon is the good, acceptable, perfect will of God. Paano yan mangyayari, Pastor? Ito yung mga points. Number 1, by presenting our bodies. By presenting our bodies. Verse 1, I beseech you therefore, brethren, mga kapatid sa pananampalataya, kaya talaga pang believer po ito, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Pag binasa niyo yung Book of Romans, madami pong argument si Pablo dyan about salvation, ang works, hindi talaga nakapagligtas, etc. Pagdating niya sa chapter 12, nandiyan dyan na yung pupunta ka na dapat ang kalooban ng Diyos sa'yo maglilingkod ka. Nandiyan dyan yung church body of Christ. Di ba? Na may kamay, may paayan yan. Papunta na siya ngayon sa practical application ng kung bakit ka niligtas kasi dapat masanctified ka and then later on maglilingkod ka. We are His workmanship created in Christ Jesus to do ano? Good works. At ano yung good works na yun? Yung Great Commission na ibinigay sa church. Kaya ngayon, pag hindi ito pinagdaanan mga kapatid, hindi natin makikita yung sarili natin na nagkakaroon ng reasonable service. Na ito lang yung tatanggapin ng Diyos na dapat nating i-render sa Diyos na napakabuti, sa Diyos na napakatapat. So, we need to present our bodies. Bakit po kailangan i-present yung bodies, Pastor? Di ba? Living sacrifice. Di ba sa Old Testament, ang lahat ng sacrifice, patay. Wala pong buhay doon. Di ba? Nung si Isaac ay isa-sacrifice na rin, papatayin po talaga siya dapat. Pinigilan lang kasi merong ibang purpose ng Panginoon. Pero lahat ng sacrifice in the Old Testament, patay. But in the New Testament, sa atin po, sa church, ang sabi ng Bible, you present your bodies a living sacrifice. Pastor, anong ibig sabihin ng present your bodies a living sacrifice? Bakit kailangan living sacrifice? Kasi alam niyo po, itong katawang ito, ano man ang ganda ng katawan natin, mapa Miss Universe man, Mr. Universe man ang katawan natin. Ang katawan po natin may problema. Ano po ang problema niyan, Pastor? This earthly body na dapat nating i-offer as a living sacrifice, meron pong malaking problema. Ano po yan? Meron po siyang sinful nature. Sinful nature. Sabi ni Pablo, siguro i-quote ko na lang, Romans 7:24, who shall deliver me from the body of this death? Bago niya sabihin yon, eto, kakalasan natin ito. Lahat ng tunay na mananampalataya nakakanasan po ito. Sabi ni Pablo, yung ligtas na ako, may mga bagay na dapat kong gawin, tama, para sa Diyos, hindi ko nagagawa. At yun namang ayaw kong gawin. Kasalanan, di ba? Hindi gusto ng Diyos, di kalooban ng Diyos. Siya ko namang nagagawa. Naranasan niya. May mga time na gusto mo magbasa ng Bible, gusto mo manalangin. Napupunta ka sa Facebook. Napupunta ka sa pag-ano, di ba? Pero alam mo yung dapat mong gawin, di ba? Minsan alam mo, dapat mag-church, di ba? Minsan, nangyayari po yun. Di ba? Lalo na ngayon, maulan na. Kasi church ba? Dapat mag-church. Pero ang sarap matulog. Bakit nangyayari po yun? We have this war within. Bakit nag-i-struggle? May struggle talaga. Bakit? Because we have a body na merong sinful nature. Bagamat ikaw ay saved na, pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos, pero hindi po nawala, inalis yung pong dating kalikasan na makasalanan. Kaya naman, positionally, our body has a problem. But this same body, ito yung ano eh, kasi di ba, dapat reasonable service. Holy, di ba, acceptable at God. Ipag yung katawan na makasalanan na yan, na may sinful nature, is the same body na gustong gamitin ng Diyos para paglingkuran siya. Now, hindi pwedeng maglilingkod tayo sa Diyos na parehong existing. Alam niyo yun?
na namumuhay sa kasalanan, at the same time, gusto mo maglingkod sa Diyos. Oh, you cannot serve two masters. Kaya ngayon, itong tanong ni Pablo, di ba, sabi niya sa dulo, "O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" Sinagot niya rin. Sabi niya, "Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? Mapagtatagumpayan ko itong katawang ito." Amen? Kaya meron tayong kantang victory in Jesus. Hindi lang yung victory na meron akong langit, hindi po. Every day gusto ng Diyos victorious. Okay? This same body na gagamitin ng Diyos for service, no? Na dapat reasonable service, for worship, for ministry, for soul winning, etc. Mga kapatid, ang kailangan po natin ay si Jesus Christ. Kaya napansin nyo, ang kaligtasan natin, hindi lang yung pinigyan tayo ng eternity. Tapos yun na yun. Diba ang talagang purpose ng kaligtasan, tumahan si Jesus Christ. Napansin mo yun? Diba? That He may dwell with you and be with you. Diba? At sinagot niya po yan, kumbaga i-shortcut na natin, ano ang kailangan natin gawin in this body of death? Na at the end of the day, si Jesus Christ po ang kailangan natin. Meron si Pablo sinulat, at alam ko familiar po sa inyo, Galatians 2 verse 20. Sabi niya, "I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Yung pala ang solusyon. Kaya pala sa baptism natin, di ba, yung mga nabaptize na po, di ba, ang picture ng baptism is the death, burial, and resurrection. Doon sa Romans chapter 6, pinapaliwanag sa atin about baptism. Pero nakalagay doon sa verse 5, "Planted in the likeness of His death, planted in the likeness of His resurrection." Nung si Jesus Christ namatay, inilibing at muling nabuhay, napagtagumpayan niya ang penalty of sin. At pag ikaw, itinuring mong patay, inilibingan yung sarili, bumangon ka sa panibagong landas ng buhay, mapagtatagumpayan mo yung presence of sin. Nasundan niyo po ba? Kaya ang kailangan po natin, living sacrifice na bagamat buhay ka, itinuturing mo patay ka na. At para mamatay yan, hayaan mo si Kristo ang mabuhay. Amen? Kaya napakaganda po ng argument ni Apostle Paul dun sa Romans chapter 6 na pag tayo patay na kay Kristo, naniniwala tayo na tayo mabubuhay din kasama niya. Yun po ang ibig sabihin po nun, na hayaan mo si Christ talaga ang masunod sa buhay mo. Amen? Wala ka pong pagsisisihan. Actually, ang nagsisisi yung, di ba? There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Tingnan niyo po yung history. Tingnan niyo po, mag-observe po kayo. Pag ang tao talaga nagsasarili, sarili niya talagang diskarte na kung ano tama at mali, kapamakan po lagi ang buhay. Amen? Kaya salamat sa Panginoon na nakilala tayo sa Kanya. Unti-unti, binabago ng Diyos ang buhay natin. No? I believe narinig yun ang patutuo ng inyong pastor. Nakakamanga ko pa paano inalis siya doon sa kalalagayan na yun. Pero actually, kung wala si Jesus Christ, hindi po siya makakalis. Ganun din tayong lahat. Amen? Kaya ngayon, ang kailangan po natin sa katawang ito, ang mga words na binabanggit ni Pablo, crucify, di ba? Death or die, di ba? I die daily. And then yung isa pa, I mortify. Yung sa 1 Corinthians 9:27 naman, I bring my body into subjection. At dito po, all in all, pag sinabi niya, living sacrifice, yan po ang ibig sabihin. You mortify na kahit na ito ang gusto ng flesh mo, hindi mo susundin yun. Susundin mo yung gusto ng Diyos. Susundin mo yung natutunan mo sa Bible. Di ba? Bagamat hinihila ka ng katawan mo, bagamat natitempt yung katawan mo, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, pero ang lagi mong nasabihin, hindi yung gusto mo. Ito ang gusto ng Panginoon. That is living sacrifice. Amen? Kaya, ang irony is this, buhay pero patay.
Okay? Buhay, pero patay. Sa mga mananampalataya yan. Gusto nyo ba sa mga hindi mananampalataya? Sila naman po ay, baliktad pala, no? Patay, pero buhay. Sa mga believers. Pero sa mga hindi believers, buhay, pero patay. Iyon ang pinakakatatayuan, mga kapatid. So this body must be presented to be crucified, to be mortified, di ba? To be in subjection, di ba? And by the power of resurrection, may pamumuhay natin si Jesus Christ. Kaya nga, iyan ang tawag dyan, reasonable service. Kasi kung hindi si Jesus Christ yan, at ikaw lang yan, it is not grace, it is works. And every time merong works na nananalaytay sa paglilingkod ng isang Kristiyano, alam niyo ang laging resulta? Pagyayabang. Hindi man pagyayabang, madi-discourage. Diba? Bawa, kumawit ka. Tapos, kung kumawit sis or brad, malit na ba? Kasi, ikaw yun. Diba? Kaya sabi, not of works, lest any man should boast. Laging may pagmamalaki, o kaya naman, di ba? Medyo wala ka sa to. Wait na, hindi ako maganda. Hindi ko naman namin. I-discourage ka. Kasi ikaw eh. Pero pag si Kristo yan, mapa yan ay, di ba, medyo sumablay, o kaya talagang napakaganda ng pagkakabili mo. Ang lagi mo sasabihin, biyaya ng Panginoon yan. Only by grace, sis. Only by grace, brad. Kasi pag sinabi mong grace, si God ang gumagay. Ginagamit ng tao. Amen? Kaya walang sino man ang dapat magmamalaki sa church. Walang kumparahan, amen? Bakit siya ganyan? Ako ganito. Di ba? O kaya ang galing ko, baka sila hindi. Di ba? Sila ang ganda, ako sobrang ganda. Walang comparison, mga kapatid. Why? Lahat tayo only by the grace of God. Amen? Kaya pagka ganyan, ibig sabihin, hinahayaan mo si God na gumawa. Ang tawag ng Panginoon dyan, reasonable service. Tama ang nire-render mo. Yan ang pinaka-reasonable. Amen po ba doon? Okay? Kaya dapat po i-present natin this body, bagamat makasalanan, kaya nandun lagi na tayo nagko-confess, na tayo po ay, di ba, na may mga warning, we take heed lest we fall, di ba? We should be aware and always ask ourselves, ito bang pag-worship ko, ito bang pag-ministry ko, ito bang aking service, ito ba'y reasonable service? Ito ba'y holy, acceptable unto God? Amen? Kasi sa pagsamba at paglilingkod, magiging holy and acceptable lang yan pagka present mo yung body mo as a living sacrifice. Kaya ngayon, in practical application, dapat ang priority natin is our souls. Diba kaya sa Bible laging ganyan po ang gusto ng Panginoon na you seek first. Yung iyong kaluluwa, diba? Kasi pagka ganyan, the more mong hindi mo naman sa'yo pababayaan na yung physical mo, kailangan pati, yun nga ang gagamitin. Di ba? Mahirap naman umawit dito na kaluluwa lang. Baka may natatamaan kayong kaluluwa dyan, mga hindi naka-atin Diba? Nandun naman ang spirito ko eh. Hindi lang makakakita ng yung spirito. Mahirap po yun. Ang gagamitin po sa paglilingkod, katawan din natin. Kailangan lang natin ayusin yung problema ng katawan. Para naman pagharap natin, paglingkod natin, pagsamba natin, matanggap talaga yung render natin sa Diyos. Amen? Kasi kung pag pinag-aralan natin, pag tinignan natin, may mga pagsamba pala, gaano mang kapustura, gaano mang kalaki yung mga binibigay, hindi pala tatanggap natin. Amen? Kaya, yung kay Cain, hindi tinanggap gaano mang kagandang presentation na. Yung kay Abel ang tinanggap. Amen? Bakit? Kasi yun mismo instruction ng sinunod ni Abel. Kung isa, basta ako yung maganda. Sa tingin ko naman, tatanggapin ko yun. Okay ba yun? Kasi, at the end of the day, hindi man natin nakikita na talagang literality, o hindi ko gusto yan. Pero from God's word, by faith, malalaman natin kung ano ang kasama. The presentation of our body. Number two, the renewing of our mind. The renewing of our mind.
Okay pa ba, Pastor? Pwede pa ba? Hindi sila makapunta dito. The renewing of our mind. Verse 2. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind. O, ito na. Ihahanda ang katawan, babaguhin ang isip. Okay, so hindi pa pala tapos. Pero yun na yung una. The first step na magandang ma-render natin sa Panginoon, na i-present natin yung katawan natin. Then susunod na po yung isip. Okay? The renewing of our mind. Papaano, Pastor, pare-renew ang mind? Sabi dyan, by being not conformed to this world. Lahat tayo pinanganak, na nasa mundong ito, at walang pag-iiwasan, na-adapt natin. By accident, or minsan talagang sadya na rin na na-adapt natin kung ano ang sistema, philosophy, di ba? Wisdom ng mundong ito. Walang paglalagyan. Tama po ba? Pero ngayong ligtas na tayo, ngayong ligtas ka na, meron pong ipinipresent ang Diyos na dapat ito talaga yung kalisipan mo. Okay? Ito talaga dapat ang iniisip-isip mo. Because anyone that is conformed to this world, huwag po kayo masasaktan. Pagka-conform tayo sa mundo ito, either of the two, hindi ka nag-iisip o hindi ka makapag-isip. May problema ka sa isip. Matayin din ang papaliwanag mo. Huwag ka munang ma-open. Kahit pa sabihin ng isang Kristiyano na mataas ang pinag-aralan ko, Pastor, ganito ang mga degree ko, with high honors. Di ba? Ako, ganito ang trabaho ko, CEO, mataas na sweldo, mataas na position, everything. Pero kung ikaw conform ka to this world, ikaw ay Kristiyanong hindi nag-iisip o may problema sa pag-iisip. So parang lalo mong din yan. Saktan naman, lalo mong sasaktan. Kasi, ang ibig sabihin po ng word na conform, imitator. Nanggagaya lang. At ang nanggagaya, hindi ko nang isipin. Amen? Nung sa mga magagaling sa academics dito, di ba? Kadalasan ng mga magagaling sa academics, at katabi niyan, di ba? Yung mga matatalino katabi niyan, matalinaw. Di ba? Yan lang yung katabi niyan. Yung matalino, yun yung nag-iisip. Yung matalinaw, minsan sa sobrang linaw ng mata niya, pati pangalan na kaya. Di ba? Hindi naman na kailangan kopya yung kinopya pa din. Ang point ko po is this, if we are but imitators, hindi talaga tayo makapag-iisip ng ano ba yung acceptable and perfect will of God. Amen? Pagkaya-gaya lang tayo, di ba? Kasi kung ang trabaho mo, nasa Xerox machine ka, hindi mo na kailangan ng degree-degree dyan. Di ba? Hindi na kailangan kasi photocopy lang naman. Ang uso nga ngayon sa mga yung people, di ba? Copy-paste. Copy-paste. At mas naging mas naging advanced pa. AI, wala naman tawag dito. Diba? ChatGPT, di ba? Google, can you please do my research? About this, about that. Tapos nga ganun na, di ba? Sila teacher naman, ano naman yung mga, di ba, para malaman na ito ay AI. Mga kapatid, wala pong kailangan masyadong degree o pag-iisip pagka ikaw imitators na. Di ba? A Christian that is conforming to the world is a Christian na hindi nag-iisip o hindi makaisip na mga bagay ng Diyos, kailangan mapalitan yun. So para mapalitan po yun, dapat yung pagiging imitators in the world, na yung mindset na earthly, mga kapatid, ay ma-renewed. So ang unang step, be not conformed to this world. Like Christian, again, that is conformed to this world, mahihirapan siyang sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, pananamit pa lang, ginagaya mundo. Music pa lang, ginagaya ang mundo. Ang lifestyle, ginagaya ang mundo. Eh, walang uniqueness. Di ba? Tandaan niyo po, ang isa sa ating pong tawag sa atin bilang mga mananampalataya in our time, peculiar people. Alam niyo po yung word na peculiar? Ang simpleng meaning po niyan is unique. Unique. At
dapat naman po talaga ang pinaka-unique at ang pinaka-dapat na mas tinitignan at ginagaya mga mananampalataya. Dapat hindi tayo nanggagaya, dapat tayo ang gayahin. We are salt and light of the world. Di ba? Kaya mga kapatid, maraming Kristiyano, imbis na mabago at maalis sa pagkaalipin ng Diyos ng sanlibutan ito na bumubulag sa kaisipan na yan. Di ba? Ayun, same pa rin kasi nga hindi makapag-isip. Hindi ma-renewed ang mind kasi conform. Especially young people. Narinig ko yung isang preaching ni Pastor Jazz, di ba, na we're in the last days and the love of many shall wax so. Panahon po yun, mga young people. Matindi po talaga ang labanan natin. Kaya, mahalagang seryosohin natin itong payo na ito ni Apostle Paul na be not conform to this world. Sana conform lang, no? Sa Panginoon. Diba yun man sabi ng Romans 8:29, for whom we did foreknow, we also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Kung meron ka mang dapat galaan, yan ay si Jesus Christ. Yan ay si Jesus Christ. So how do we know na may renewing na nangyayari sa ating mga isipan? Nandiyan dyan na rin sa verse. Sabi dyan, be not conformed, but, ano yun sabi yan? Be not conformed to this world, but be ye transformed. How do we know that there is renewing of the mind na nangyayari? Merong transformation na naganap. Amen? Di ba? Alam yung patutunan ni Pastor Jazz na dati ganito. Nakilala niya pa rin, unti-unti, inalis niya na to, at ito na ngayon yung, di ba? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are becoming new. Isa din yan sa patutuo ng buhay ko na nagpapasalamat ako sa Panginoon. At the age of 14 years old, I got saved. Kasi nandun ako sa lugar na parang mini-tundo. Nabas namin, mini-tundo. Andiyan dyan ang vices, andiyan dyan ang mga fraternities, andiyan dyan ang mga kaguluhan. Di ba? Kaya maraming salamat talaga Panginoon na inalis niyo ako doon. Dahil kung hindi ako na-save, isa ako sa mga tambay sa amin. Isa ako sa mga wala ng direksyon ng buhay. And we praise the Lord for that. Amen? Bakit nangyari yun? Nagkaroon ng renewing of mind. And our responsibility, every time na i-preach ang salita ng Diyos, dapat may faith na nagbubunga. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. At ang faith mo talaga, meron kang maririnig na word of God, pagtitiwalaan mo at susundin mo. Pag sinunod mo yan, that is only the time na sasabihin mo, may faith na. Kasi ang tunay na may faith, may obedience na nangyayari. So if we are serious to know and understand the will of God, our minds should be renewed by the living words of God. Amen po ba doon? Okay? Kaya mga kapatid, ihanda ang katawan, present our bodies, living sacrifice, and then renew our mind. For the last, the proving of the perfect will of God. You know, by proving the perfect will of God. Di ba nakalagay dyan? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that He may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Question! Hindi ba kayo? Amen. Ano po ba yung perfect will of God? Nasagot niyo na ba? Nasagot niyo na ba yan sa inyong mga buhay? Ayun na, nakabanggit eh. Merong perfect will of God. At ito talaga yung good and acceptable. Mapuprove daw natin yung perfect will of God. Sa mga nagtatanong lagi, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Okay na tanong yan kung bago kang mananampalataya. Pero pag matagal ka ng mananampalataya, dekada ka ng mananampalataya, at yan pa rin ang tanong mo, may problema po. Either of the two. Hindi handa ang katawan, hindi na represent ang katawan, hindi na renew ng mind. Kasi pag nangyayari na po yung pag-represent ng bodies at na-renew yung mind, ito na po yung domino effect. Ito na po yung result. You will prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Kasi bakit?
Pag na-present mo na yung katawan mo at yung isip mo na rin yun na, handa ka nang tanggapin ang perfect will of God. Kasi yung perfect will of God, nandiyan lang po talaga yan. Ang problema, maraming Kristiyano, hindi handa ang katawan, hindi handa ang isipan para tanggapin ang kalooban ng Diyos. May mga times na sinasabi ng Diyos, ito yung kalooban mo sa iyo. Ikaw ang tumatanggi. Kasi yung gamay mo, katawan mo, medyo iba pa rin ang gusto, iba pa rin ang, iba tinatanggi. Ang isip mo, hindi pa rin talaga rin yun. Kaya bagamat ang pinipreach na yung kalooban ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos sa love life mo, ito ang career na kalooban sa iyo, ito ang course na kalooban sa iyo, ito ang family na kalooban sa iyo, ito ang church na kalooban sa iyo, hindi mo matanggap. Why? Hindi present yung bodies eh. Either of the two. Pag hindi po nangyayari yun mga kapatid, we cannot prove what is the good and acceptable and perfect will of God. For example, ang pangarap mo, mag-engineer. Pangarap mo, mag-engineer. Katayo ko na madaming building. Na-save ka. Save ka. Tuloy mo yung pangarap. Kaya lang, hindi na narinig yung mind mo. At medyo talagang ang feeling mo, di ba, ang baling mo pa din, hindi gugulos ng pangarap mo, nung ikaw ay ang believer pa. Wala masama dun sa pag-engineer, by the way. Wala masama dun. Kaya lang, kung nasave ka, ano ba pala ng Diyos sa'yo, magpastor? Amen? Kaya ngayon, di ba, pag hindi handa ang katawan mo, hindi na-renew ng isip, bagamat ang kalooban ng Diyos ay magpasto, makikipaglaban ko. Diba? Nag-resist ka, papalag-palag ka, tatakbo-takbo ka, diba? For example lang po yun, hindi naman lahat kailangan magpasto rin. Kung hindi pa, di mga babae dito, pasto. Diba? Si Joseph, hindi po yan magpapasto. Baka pastor's wife po. Diba? So, tanggap niya na may kalooban ng Diyos. Na malalaman ang kalooban ng Diyos. Na dapat sundin ang kalooban ng Diyos. Pero pag dumating na yung kalooban ng Diyos, at dumarating po talaga, hindi mo ma-prove. Nasundan niyo po ba? Hindi mo ma-prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So pagkabat kalooban, hindi yun ma-approve sa sarili niya at hindi matanggap. Ang ibig sabihin niya, hindi mo ma-prove. Okay? When you prove, you will accept. Totoo sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mga ka-family, love life, work, business, etc. May mga kalooban ng Panginoon na hindi natin matanggap. Kaya make sure magawa muna natin yung dalawa. Presenting our bodies and renewing of our minds. So balik tayo dun sa golden question. Ano po ba, Pastor, yung perfect will of God? Na yun ang good, na yun ang acceptable sa ating Panginoon. Kayo ba naniniwala na yung ating mga human dreams, pangarap, at mga desire, mas mataas ang gusto ng Diyos para doon? Naniniwala ba kayo? Di ba sabi ng Old Testament, your thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Okay? So naniniwala tayo na yung pong ating mga human dreams, mga human desires, for sure mas maganda ang mga dreams and desire ng God para sa atin. It will transcend way farther than any human endeavors or ng mga ating pong earthly desires. Because our God is the omniscient God, the sovereign God. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. At ang Diyos po, kailanman hindi nagkakamali. Lahat ng nangyayari at pinangyayari ng Diyos sa buhay po natin mga kapatid, dapat in line, in harmony, doon sa good, acceptable, and perfect will of God. Ngayon, kung ikaw ay mag-i-engineer, ikaw ay mag-aabogado, ikaw ay ganito ang maging course mo, ito magiging maganda lang yan kung yan talaga ay gagamitin ng Diyos para dun sa pinaka-ultimate perfect will niya. Amen? Kaya magtatanong ka muna talaga sa owner, Lord, ano
po bang gusto niyong course para sa akin? Magtatanong ka muna, Lord, siya po ba ang kalooban mo para sa akin? Masasagot mo yon pagka nalaman mo yung pinaka-general and perfect will of God. Pastor, ano yung pa sinasabi? Ano po ba talaga yung perfect will of God? Na doon tayo predestined. Buksan po natin Romans 8:29. Romans 8:29. Malapit na po akong matapos. Romans 8:29. Nakita niyo na po? Sige, basahin mo natin 28 kasi napakaganda na madami sa atin talagang we love that verse. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen? Lahat ng bagay mga kapatid, pero ang requirement niyan, ang pinakalayunin niya, dun sa mga tinawag sa kanyang layunin. May layunin ang Diyos kung bakit tayo naligtas. Okay? Then verse 29. For whom He did foreknow. Biruin yung foreknowledge pa ng Panginoon niya. Yung kanyang omniscient ang pinag-uusapan dyan mga kapatid. Di ba? For whom He did foreknow, He also did predestinate. Ano ba yung predestination natin? Bilang mga mananampalataya, na ito talaga yung pinaka-general will. Sa lahat ng mananampalataya, all across the world. Ano po yan? To be conformed to the image of His Son. Yan ang pinaka-perfect will sa iyo at sa akin. Diba? Ito rin yung sabi ni John the Beloved, yung mahal na mahal ng Panginoon. In 1 John chapter 3 verse 2. 1 John 3 verse 2. Ano po natin? 1 John chapter 3 verse 2. Beloved, now are we the sons of God. And it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Bilhin niyo, no? Hanggang dulo yung pinaka-goal. Ang gusto kasi pakasama ng Panginoon sa langit, kagaya ni Kristo. Kaya yun ang ultimate goal. Kaya ngayon lahat, all things will work together. Pagka ikaw nandiyan, yan ang pinaka-target mo, yan ang pinaka-goal mo, yan ang pinaka-pinag-pray mo. Lord, help me to be conformed to the image of your Son. Ang pinaka-end goal ng kaligtasan natin is to be conformed. Hindi na pa hindi tayo ng langit. Blessing yun. Okay? Napakalaking blessing na tayo po. Masigurado natin pupunta tayo ng langit. Pero kung gusto mo kasama ng Diyos sa langit, ay kagaya ng kanyang bugtong na ano. Amen? Kaya nga, we are created in Christ Jesus. Di ba? Kaya ngayon, mga kapatid, yan po ang gusto ng Diyos na i-render po natin. Okay? Yan po ang perfect will of God sa buhay po natin. Kasi ito po yung eternal. Ito po yung eternal. Lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng ating minsan pangarap dito sa mundong ito, hindi po eternal. Yung course mo, pag-aaral mo, hindi eternal. Tama po ba? Ang work mo, ang business mo, hindi po eternal. Kahit ang love life mo, hindi po yan eternal. The only eternal is yung ating pong conformity in Christ. Kaya yan po talaga, lahat gagawin ng Panginoon, diba? Nagtayo ng church, tumawag ng man of God, diba? Andiyan din yung mga iba't iba pang mga promises, diba? All things, sabi ng Bible, binigay niya. Para lang po tayo, magkaroon tayo ng tinatawag na divine nature. Nature of God, mapalitan yung old nature na talagang mag-take over yung divine nature sa atin. Yan ang pinaka-gusto ng Diyos na ma-render natin sa Kanya. Pag nangyari yan mga kapatid, sana talagang mangyari at nangyayari na sana rin sa marami sa atin. Every time we talk to the Lord, what shall I render to the Lord? Mga kapatid, napuprove natin na ito yung acceptable, good, acceptable, perfect will of God. What you will render to the Lord? What you will render to the Lord? Diba? Yung sarili mo, buhay. Yung sarili mo, buhay. Because after all, ang nirender ng Diyos sa atin ay yung kanyang buhay. Every head bow, eyes closed.
Let us come to the Lord in prayer. Panginoon namin Diyos, manaming banal, manlilikha po namin, higit sa lahat aming manunubos. Panginoon, salamat po. You have been so faithful sa lahat ng inyong pong mga lingkod, sa lahat ng inyong mga anak, Panginoon, sa lahat ng inyong mga gawain. We don't deserve anything from you. You are but sinners. Ang deserve po namin is punishment. But because of your grace, because of your love and mercy, lahat ng ito, Lord, pinapamasa ko namin. Inayos niyo yung buhay namin, inayos niyo po yung family namin, inaayos niyo po yung mga relationship namin, marriage life namin, yung buhay ng isang niyang people, buhay ng isang abo. Yung napakadami niyo pong benefits. At marami pang parating according to your words, according to your promises. Non-stop up to eternity. Kaya marapat lang, Lord, na tanungin namin, kagaya ng psalmist niya, ano ba ang dapat kong ibalik? Ano ba ang dapat kong i-render sa aking Panginoon na napakabuti sa akin? And thank you, Lord, because you have given us pinakatumbok na sagot coming from you. We present our bodies in living sacrifice. That we renew our mind and be not conformed to this world. At aming matanggap ito po good, acceptable, and perfect will mo sa aming mga Panginoon. Thank you for giving your life to us. And in return, Lord, help us to give our lives to you. Kausapin niyo po, Panginoon, ang inyo pong mga anak sa dakong ito. Meron po kayong layunin, meron po kayong nais na i-accomplish sa buhay ng bawat isa, bakit po sila narito ngayon, at napakinggan nila ang mga salita nito. Kaya Panginoon, hinihingi ko po ang inyong pagkilos, ang inyong pong pangungusap sa kalagitnaan po namin. Ang lahat na ito idalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan ko po ang pasudya.